tapos na ba? Ayan, okey, paano nga, yan, surviving the last days. Yan, kasi nga hindi itong mga nakaraan hindi natin na-recap yung mga nangyari. Gaya nito, 'di ba nung nakaraan nabalitaan natin yung 'di ba naalarma yung mga school kasi nagkaroon ng mga saksakan tsaka ng barilan 'di ba sa mga eskuwelahan, na mga estudyante yon na ang involved dati yung 'di ba sa mga school ang issue lang may natusok ng ballpen gano'n. Tapos ngayon talagang kutsilyo na talaga yung ginamit kaya naalarma yung mga school kaya 'di ba may mga nilulunsad sila ngayon na ano 'yan, social media ban para sa mga minors 'yan pinapanukala sa kamara. Na pati yung mga games 'di ba inaano na dapat ma-ban din daw gano'n. Kaya naalarma yung mga tao ta's alam niyo ba yung ano, yung Pandora's Box? Ano daw yan, eh, yung parang Greek mythology na kuwento, na yung pinagbabawalan yung Pandora na buksan yung jar o yung box kasi 'pag binuksan niya yon maglalabasan yung mga masasamang bagay. Na parang tulad ngayon yung parang cellphone natin sa Pandora's Box na 'di ba kagaya ngayon, ang daming mga bagay na dahil sa cellphone natin. Siyempre may mga benefits 'di ba yung nagkaroon tayo ng cellphone. Pero mas marami rin siyempre yung mga naging ano, negative effects nito kagaya ng 'di ba yung age ng bata na 'to hindi pa niya dapat makita yung mga content na gano'n, hindi niya pa dapat malaman yung mga ganitong bagay. Ta's may nakita nga rin ako kahit nung nakaraan na yung testimony niya na ano, 10 years old pa lang siya na-addict na siya sa porn dahil do'n nga nanghihiram kasi siya ng cellphone. Kaya parang imagine niyo yung parang mga effects ng social media or yung cellphone mismo natin na dati ang hirap-hirap na makakita ng mga gano'n pero dahil sa mga cellphone nga 'di ba kahit halimbawa nga 'pag ganito, sama-sama tayong mag-open ng cellphone 'di ba kanya-kanyang emosyon, kanya-kanya tayong nararamdaman, kanya-kanya tayo ng mga nakikita, 'di ba? Kaya alam niyo yung mga gano'n na sa panahon na 'to, parang grabe na talaga at pa-intense pa ng pa-intense yung mga epekto nito lalo sa mga kabataan, 'di ba? Pati ayan, yung mga iba't iba yung di makatulog, nadi-distract sa kahit sa paglalakad, masyadong ano sa mga ano, sa mga likes, mga follows, 'di ba? Ayan, kahit yung mga communication hindi mo na makausap, ayan. At marami pang iba't at lalo na yung nagiging bayolente kagaya yung sa mga school na nakakapagpatayan na nga. Tapos sabi nga dito, "The only way to not to be swept away by false teaching is to know scriptures for yourself." 'Di ba totoo na sa panahon na 'to dahil nasa panahon nga na tayo ng AI mula nung sumikat yang ChatGPT tsaka Gemini o ang dami ng mga AI assistant ngayon, mas lalo ng ano, namumuhay na talaga tayo yung sinasabi ng Bible na in the last days talagang ano, puno na ng deception, 'di ba? Kasi nga yung AI ano, kahit nga hindi ka preacher, 'di ba yung sinabi sa Bible school, na kahit hindi ka preacher pero kahit nga hindi ka Kristiyano, eh, puwede kang mag-preach kasi yung mga Christian ngayon, 'di ba, nakita rin natin kung paano pinapasok ng AI yung church, 'di ba? Yung mga churches kasi ano, yung iba, ang masama nito yung kumukuha ka na ng panturo sa ano, na AI na, "Bigyan mo nga ako ng panturo tungkol sa ganito." Yun yung mali na kasi hindi na tayo nag-aaral mabuti, 'di ba, ng Bible natin, yung umaasa na lang tayo sa ano kaya minsan may mga pastor din yung delikado na kukuha na lang ng outline dun sa AI, 'di ba? Kaya yun yung ano mahirap kunwari pero kapag alam mo yung Bible kagaya kunwari ako, hindi ko na rin malaman kung gaano kadami na akong nagbasa ay gaano na karami na yung nabasa ko sa Bible o nabasang beses. Parang alam na alam ko kunwari 'pag may maling sinabi yung AI, alam kong mali kino-correct ko siya. Sabi ko, "Mali yung number 1 mo, 7 tsaka 10, baguhin mo 'to." Sabi ko, "Kailan naging gan'to si ganyan?" Sabi niya, "Ay oo nga, sorry." Yung parang alam mo yun dahil nga alam ko yung Bible, nako-correct ko siya sa mga mali niya. Pero hindi kunwari paano kung yung mag-a-AI, hindi naman nagbabasa ng Bible tapos mababaw pa siya, eh, di puwede siyang maano ng false doctrine, mamali yung mga turo na makuha niya. Tas halimbawa dito sa atin sa church ewan ko lang kung ano yung mga 'di ba gumagawa kasi tayo ng mga infographic. Pero sana hindi niyo kinuha lang yun dun, 'di ba? Nawa nagbabasa pa rin talaga tayo ng mga books at lalong-lalo na yung Bible natin. Ako naman, mula nung sumikat yung mga AI never pa ako nag-preach sa inyo na kinuha ko dun. Kasi siyempre ano, nakakaano naman yun 'di ba na parang ginamit mo na kahit na siyempre kahit na benefit sa'kin yun kasi alam ko talaga yung Bible, hindi niya ako maloloko, gano'n. Pero parang paano doon sa mga hindi gano'n alam yun?
Tapos dun na kumukuha ng message, ng mga panturo. Ang pinaka-benefit lang talaga nitong AI yung pictures, 'di ba? Kasi ipapakita niya sa atin yung picture na gusto natin. Pero ayun nga daw na makikita natin yung bilis nung pagpasok ng AI kahit sa mga church at mga Christian. Kaya sa panahon ngayon na kahit sino pwede mag-preach kahit sa YouTube, may nanggagaya ng boses na AI, 'di ba? Na kunwari si ganito daw na preacher pero patay na yon. Pero gumagawa ng sinabi preaching daw yun. Kaya sobrang delikado na talaga yung panahon na 'to. Kaya kailangan alam na alam po natin yung Bible natin. Kundi puwedeng madoktrinahan din tayo ng mga false doctrine, ganyan. Tapos nung nakaraan din 'di ba nalaman natin yung nagkaroon ng double na earthquake dun sa Venezuela, na kaka-earthquake pa lang ng malakas na 7 point ganyan, ta's in 1 minute nagkaroon pa ng another kaya double yung tawag, twin quake. Ta's tingnan niyo hanggang ngayon, July 1 yang data na yan, 42,000 pa rin yung missing. Tapos 2,000 yung namatay. 'Di ba kaya parang umaano ulit yung yung talagang sinasabi ng Bible na nagkakaroon ng earthquake sa iba't ibang lugar. Pero ngayon ang intense kasi grabe yung lakas, 'di ba? Kagaya nung first day of school nung June 8, 'di ba? Sa Davao 'to, 'di ba? Yung nagkaroon ng earthquake naman habang yung mga flag ceremony yung mga bata. Kaya hindi na rin basta-basta yung lakas, 'di ba? Ang lakas din nitong 7 point din yung lakas ng earthquake na 'to. Tapos 'di ba eto rin nung nakaraan merong world breaking news na yung sa Europe nagkaroon ng heat wave na nakakamatay. Kasi yung summer sa Europe kasing lamig ng kapag Pasko sa'tin. Yung Pasko sa'tin yun yung summer sa kanila. 'Di ba naka-jacket na tayo nun. Kaya hindi 'pag sinabi sa kanila sa balita na magiging temperature niyo 40, 43, sobrang panic na nila nun kasi sobrang init yun para sa kanila. Sabi nga daw ng mga comment, sa'min nga sa Pilipinas 43 na degrees nagkakape pa, 'di ba? Pero kasi iba yung balat nila, iba yung karaniwan sa kanila dun kaysa sa atin. Kaya ang nangyari diyan tignan niyo meron daw 20,000 na deaths dahil nga nagkaroon sila ng gano'ng init. Tapos 'di ba ito nga rin yung inaano natin ngayon nararanasan yung Super El Nino, na grabe yung init kaya naman na hanggang next year pa daw, 'di ba? Kaya dahil nga 'to sa ang magiging dulot nito matinding pag-ulan pero matindi ring tagtuyot. Kaya siya hindi balance dahil nga sa climate change. Kaya ito talagang nabubuhay na tayo sa end times, 'di ba? Ta's ngayon daw papasok 'di ba pumasok na ba, yung super typhoon na inaano sa PAR. Yan na ang sinasabi nila dito, ang wina-warning sa balita na yung deadly na lakas ng ulan. Dahil nga puwedeng magkaroon ng baha, tsaka ng mga landslide. Parang yung sinasabi nilang ulan dito na deadly na, kaya kailangan daw maghanda. Gano'n, kaya isipin niyo na ganito na magiging natural na yung mga super typhoon sa panahon na 'to dahil nga hindi na abnormal na yung lagay ng Earth. Ta's narinig niyo rin ba 'to, yung sa brain chip na sinasabi ni Elon Musk, yung 'pag nilagay daw sa'yo yung brain chip na 'to magkakaroon ka daw ng godlike powers. Ang sinasabi niya yung kagaya daw Jesus level miracles daw. Kung paano daw nakagawa si Jesus ng miracle. 'Pag nagpakabit ka daw nito, magkakaroon ka daw ng gano'n. Parang imagine niyo tinatapatan na sabi rin daw, kapag daw meron ka nitong brain chip na 'to, yung parang kapalit daw ng Holy Spirit na 'di ba yung Holy Spirit binibigyan tayo ng power, ng revelation, gano'n, ng mga insights. Pero do'n 'pag meron ka na daw niyan, automatic kahit language na hindi mo inaral, kaya mo na. Tapos yung mga hindi mo daw kaya kunwari mag-karate o mag-taekwondo, 'pag meron ka daw nun, automatic kaya mo daw. Parang mga gano'n. Kaya isipin niyo tinatapatan na para mawala parang imbes na lumapit yung mga tao sa Diyos o magtiwala sa Holy Spirit, parang tinatapatan na ng mga ganito. Pati sa AI 'di ba? "Lord, pupunta ba ako sa ganyan-ganyan." Tinanong mo na lang sa Gemini o sa ChatGPT. Imbes na itanong mo kay Lord, 'di ba minsan may mga gano'n? Ako, beneficial lang sa'kin yung AI kunwari 'pag tinatanong ko, yung tanong ko kasi ang weird, kunwari, "Giniginaw ba yung Tupperware sa freezer?" Yun yung mga tanong ko na hindi mo naman puwede ipag-pray, 'di ba? Kaya tatanong mo siya kasi yung mga natural na mga bagay sa mundo, gano'n matanong kasi ako kaya yun nakakatulong sa'kin gano'n pala. Kaya pala ganyan-ganyan. Kaya parang mga gano'n ta's yung itagalog mo nga 'to para nalaman ko kung tama yung understanding ko dun sa English na yun. Dun siya mga beneficial pero ang mali dun ka na kumuha ng tuturo mo, dun na lahat.
'di ba? Hindi kasi tandaan natin yung AI, wala siyang anointing. Kasi ano siya, wala siyang emosyon, hindi naman siya tao. Kaya wala siyang anointing. Kaya kapag kumuha rin tayo ng mga message na doon lang, wala ring anointing yung mga magiging pagse-share natin. Ayan, kaya kasi puwede ka na magpanggap na yun na kunwari sobrang prepared ka, 'di ba, dahil sa AI, pero hindi rin. Hindi natin madadaya yung power na bigay ng Holy Spirit, 'di ba? Kasi sinabi rin ni Peristo, nabalitaan niyo rin yung sa alien, 'di ba, na pine-prepare na daw tayo na sa pag-e-expose dun sa alien. Na 'di ba pinost din ni Trump 'yan, yung kasama niyang naglalakad yung alien. 'Yan, kaya yung parang binabanggit dito na parang sa panahon ng Genesis yung merong Nephilim na kasama ng mga tao na namumuhay yung ano, yung mga fallen angels, yung mga mukhang monster o mga giants, gano'n. Kaya parang 'di ba sabi sa Bible na in the last days parang magiging panahon din ni Noah, na ayun, kaya parang ito yung inaano daw nung parang basta ewan ko kung yung mga kuwento nila na galing daw sa 33 yung alien, makikipag-ano daw, ganyan, dahil tutulungan daw tayo na i-preserve yung earth. Parang mga joke time, 'di ba, sa parang palabas lang. Pero gano'n yung sinasabi na makikipag-tie up daw 'tong mga alien sa tao at mga gano'n-gano'n. At marami pang mga plano sila na maiisip mo, grabeng crazy yung mga nangyayari, 'di ba? Kaya parang kung ganito yung mga sitwasyon, puwedeng maisip natin na, Lord, paano kami mabubuhay sa ganitong panahon, 'di ba? Kaya balik tayo sa surviving the last days, na napakahalaga na unawaan natin yung salita ng Diyos para hindi tayo mangamba lang sa mga gano'n. Sabi dito, um, yung Bible napakadami niyang sinasabi tungkol sa end times. Mula Genesis pa lang, 'di ba, yung sa panahon ni Noah, na parang nababanggit diyan yung last days, ta's hanggang sa Revelation na nababanggit dito yung mangyayari sa dulo. Ayan, ta's sabi nga sa mga nag-uusap na yung mga tao ngayon, siyempre naiintriga na rin sila, ano nangyari sa mundo. Nagtatanungan na sila, "Anong tingin mong kondisyon ng mundo ngayon?" 'Di ba, napapasabi na rin sila na, "I believe we're living in the last days," 'di ba? At 'yan, nakikita na nila na talagang kakaiba na yung sitwasyon ng mundo natin. At ang last days ay time of severe testing, 'yan. At sabi nga dito, yung testing na 'to, the severest testing that humanity has ever experienced. Talagang natural naman nararamdaman natin na, "Lord, ang hirap naman, parang ang hirap na ganito yung mundo namin ngayon." Pero kasi 'di ba, sa panahon talaga ng last days, yun nga yung mga severe na yung mga testing. At nabanggit din diyan, 'di ba, yung mga trouble in the last days, binanggit sa Bible. Gaya ng sinabi sa 2 Timothy 3:1 na, "But know this, that in the last days, perilous times will come." Alam ko nabanggit ko na 'to sa inyo, eh. Pero yung sinabi na know this dito, sinasabi diyan na sure, 'wag mo kakalimutan. Parang gano'n yung sinasabi ni Paul kay Timothy, na ito, this you must not forget. 'Di ba, in the last days, perilous times will come. Sabi dito, yung Greek word na ginamit na perilous ay nabanggit lang sa Matthew chapter 8. Ayan yung dinescribe yung ano, sinasapian ng yung dalawang lalaki na sinasapian ng demonyo. Na yung word na perilous kasing same nung sinasapian na yun. Kaya sabi diyan, yung tinranslate yon na fierce. And it says they were exceedingly fierce. Kaya 'di ba sinasabi sa atin dito na in the last days, fierce times will come. 'Di ba? Kaya talagang gano'n yung expectancy natin na ganito yung panahon ng nabubuhay tayo. Tapos sabi dito, sinabi pa ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy na ano, the reason is the deterioration of human character, ethics, and morals. Kunwari na naalarma yung mga school, 'di ba? Paano nangyaring naging ganito yung mga estudyante? Kasi nga yan nagde-deteriorate, nabubulok yung ano, 'di ba, yung ano, character ng mga tao, yung parang dati bakit magalang yung mga kabataan sa matanda, ngayon ang bastos na, 'di ba? Yung 'di ba may nag-viral nga daw na binato ba o inano nung isang kabataan yung lola, yung mga gano'n. Kaya yung mga ethics nawawala na, morals, mga GMRC, kasi dahil yun sa pag-decline ng human character, ethics, and morals. Kaya nabanggit ni Paul doon yung 18 moral blemishes sa 2 Timothy, at yung tatlo doon sa 18 na yon ay tungkol sa ano, 3 of them are things that people love. Una, sa panahon na 'to, yung lovers of themselves, 'yan, yung tatlong love na 'yan, na sa huling araw, ang mga tao ay mas lalong magiging mapagmahal sa mga sarili nila. 'Di ba, yung pagse-selfie pa lang, eh, kitang-kita na natin yung 'di ba, yung pagiging lovers ng mga tao sa sarili. Pangalawa, lovers of money.
na ito yung habol ng habol sa pera, paano yumaman. Tas number 3, yung lovers of pleasure rather than lovers of God. Na totoo nga talaga yung mga pleasure, yung mga games, halimbawa yung mga entertainment, ilalayo na yung mga pag-e-enjoy na 'to. Yung parang imbis na magustuhan mo yung spiritual na bagay, tatamarin ka na dun dahil mas gusto mo na lang mag-enjoy-enjoy, gaya sa panahon natin ngayon. At sinasabi daw dito, ayan, with unerring accuracy, Scripture pinpoints the great basic problem that faces humanity. It is love of self. Di ba na ito talaga yung pinaka-problema daw ng humanity ngayon. Kasi bakit? Dahil daw sa love of self, naghihiwalay yung mga mag-aasawa, mga pamilya, church, society in general. Kasi ang attitude daw ng lover na mahal yung sarili masyado. Yung, eto gusto ko yung kung ano yung sa'yo, wala na akong pakialam dyan. Basta yung gusto ko, gagawin ko. Di ba? Parang gano'n na wala na silang pakialam sa iba. Kaya nangyayari, nagre-resulta ito sa maraming mga paghihiwalay o breakups. Sabi din dito, we are warned again about what will happen in the last days in Matthew 24:7-13. Di ba nabanggit dyan yung birth pangs, mga labor pains, di ba na bago dumating ang Panginoon, bumalik si Lord, makakaramdam tayo ng mga parang yung babaeng nagli-labor bago manganak, na makikita natin yung iba't ibang sign na sinabi ni Jesus bago siya dumating. At sabi din dito, one inescapable fact about the kingdom of God is there is only one way into it. Para mapabilang ka sa kaharian ng langit, hindi ka pwedeng mag-join na sabihin mo, sali ako dyan sa kingdom of God. Hindi ka makakasali ng ganun-ganun. Kasi you must be born into it. Kaya di ba sinabi sa John 3:3 or at 5 na kailangan mo ma-born again, di ba? Na para mapabilang ka sa kaharian ng langit at ma-born again ka. Ano yung sabihin ng born again, di ba? Yung may pagbabago na inaiwan na natin yung dati nating pamumuhay at naging bago na tayong nilalang kay Kristo. Di ba? Kaya yun na, ayun. Tas kagaya rin sabi dito, yung, di ba sa earth, bago tayo makapasok dito, kailangan ipanganak muna tayo. Hindi ka pwedeng tumira dito ng hindi ka naman pinanganak. Di ba? Parang ganun din. At sa kingdom of God din, kailangan ipanganak ka para mapabilang ka doon. Tapos sa Matthew 19 din, Jesus calls it the regeneration. And like every birth, it is preceded by birth pangs. Di ba wala naman tayong kilalang nanganak na hindi man lang sumigaw, di man lang nasaktan. Di ba? Talaga may mga labor, may masakit talaga yon. Kaya sabi din dito sa Matthew 24:7-13, nilistahan ni Jesus lahat ng mga labor pains and birth pangs bago siya dumating. Sabi dito, for nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places, and all these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. Yan. Kaya ang pinakaunang sinabi doon, unang indicator ng malapit na bumalik ang Panginoon ay yung nation rising against nation. Yung mga war, mga gera. Kagaya yung binanggit na Greek word dyan, yung ethnos, na ethnic conflict siya. Di ba? Kagaya ng mga nangyari ngayon. Tapos, dahil nga doon, ayan, dahil sa yung kingdom, laban-laban ng mga kingdom, magkakaroon din susundan na dyan ng mga famine. Di ba yung taggutom dahil nagkaroon ng gera, mga pestilence, kahit yung mga sakit, at earthquakes. Yan. Tapos sumunod, nagpatuloy si Lord, mas naging personal yung sinabi niya. Kasi sinabi niya doon na yung mga Kristiyano, ipapersecute sila. Di ba? Na alam natin, lalo na sa ibang mga bansa, pinapersecute talaga yung mga Kristiyano. Na buti sa atin, malaya dito. Saras yung dahil nga rin doon, marami rin mga nagta-turn away from their faith. Ang dami na rin mga tumatalikod sa pananampalataya. At hindi lang daw basta nagbabackslide yung iba, kundi ang nangyayari pa, they betray and hate each other. Nag-aaway-away pa. At nagtatrayduran. Sabi ni dito, this of course produces a perfect breeding. Pag nagkakagulo-gulo yung mga Kristiyano, mga church, ganon, diyan na lumalabas lalo yung mga false prophets. Ayan, yung mga false teacher.
Kahit nga ngayon yung mga vlogger, 'di ba may mga vlogger na rin na kulto, false teacher, gano'n. Kaya grabe na talaga yung panahon natin. At sabi rin, the next sign is abounding lawlessness. Na grabe ngayon na kaya nga sinusulong daw nila na dapat pababain yung edad ng ano, ng nakukulong. Kasi 'di ba kahit mga teenager pumapatay na. Kahit nga tayo may kilala rin tayong gano'n 'di ba na kahit bata pa siya. Kaya makikita natin na sa panahon natin ngayon, ayun na grabe na yung mga pag-increase ng violence at krimen. At sabi rin, Jesus then completes his list by saying the love of many Christians will grow old. Yung love pala na 'to, ang ibig sabihin pala niyan agape. Ibig sabihin yung mag-grow cold na love diyan, yung mga Kristiyano. Yung mga pagmamahalan ng mga Kristiyano maggo-grow cold daw. Pero yun nga, sabi dito, but si Jesus is far from hopeless. Kahit gano'n yung mga sinabi niya, 'di ba, hindi naman hopeless si Jesus. Kasi sinabi niya sa dulo, "But he who endures to the end shall be saved." 'Di ba? At ang pinakatama daw talagang translation nun, ayan, yung, "He who has endured to the end shall be saved." Kaya sabi dito, you are saved now, but to remain saved, you must endure to the end. Oo, ligtas ka ngayon. Pero gusto mo ba na hanggang dulo ligtas ka? Kailangan mag-endure ka hanggang dulo, hanggang dumating ang Panginoon. Hanggang mamatay ka, 'di ba kailangan tapat ka sa pananampalataya mo kay Lord. 'Yan, sabi dito, i-recap natin yung mga listahan, yung mga signs ng yung mga birth pangs. Nation against nation, kingdom against kingdom, famines, pestilences, earthquakes, Christians persecuted and hated by all nations, many Christians offended and betraying one another, many false prophets, abounding lawlessness, at the love of many Christians growing cold. Finally, the need for endurance. Yan. Sabi nga ni Derek Prince, ay sa kanya pala kasi to, sabi niya, if you really want to hear what God is saying in His Word, kailangan mo daw tanggalin yung lahat ng mga, kunwari, kung mga talino mo, mga doubts mo, yung mga feeling mo ikaw ay parang na hindi ka makapaniwala sa Bible. Kung gusto mo daw talaga matutunan yung Bible, ilay aside mo daw lahat ng mga yun. At sabi daw, you have and open your heart and mind in humility to hear what God really says. Tapos sabi niya rin dito, if you've never been amazed by what you read in the Bible, you've never really read your Bible. It is an amazing book. Sabi nga daw, kung never ka pa na-amaze sa Bible, ibig sabihin hindi mo pa talaga yan nabasa. Kasi ang Bible talaga sobrang mamamangha ka. Di ba kung gaano siya kagaling. Ayan, kaya sabi din dito, ano naman mga response? Choosing the right response. Kapag nalaman natin yung tungkol sa last days, may mga dalawang pwedeng maging response yung tao. Una, pwedeng mag-denial. Ay, wag na lang isipin yung end times. Kasi iniisip nila masyadong uncomfortable. Parang pag iniisip ko yan na lang ako na-aalala ako, natatakot ako. Parang ayoko na lang isipin. Yung iba, dine-deny na nasa last days tayo. Pangalawa naman, yung iba naman sobrang consume. Yung inaabangan na lang araw-araw, lahat ng balita, kinokonekta dun sa end of age, ganun. Kaya may mga ganun naman. Pero, ano ang tama? Di ba, God Himself has revealed in His Word. Sinabi sa atin ng Bible kung paano tayo mamumuhay sa panahon na to. Yan, na malalaman natin yan dito sa Book of Revelation. Yung mga first chapters doon, mga chapter 1 to 6, yan. Doon natin makikita yung mga, yung paliwanag, paano, yung pagpapakita kay John, di ba, doon sa island of Patmos, kung paano tayo mabubuhay sa last days nang walang takot. Yan, basahin natin sa Revelation 1:10 to 17. Sabi dito, si John to, di ba, na nasa island of Patmos siya. Sabi niya, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice, as of a trumpet saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what you see, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. Then I turned to see the voice that spoke with me. And having turned, I saw 7 golden lampstands. And in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man, clothed with garment down to the feet, and girded about the chest with a golden band. His head and hair were white like wool, as white as snow, and his eyes like a flame of fire. His feet were like fine brass, as if refined in a furnace, and his voice as the sound of many waters. He had in his right hand 7 stars, out of his mouth
went a sharp two-edged sword, and his countenance was like the sun shining in its strength. At nung nakita yon ni John, anong nangyari sa kanya? And when I saw him, I fell at his feet as dead. Ibig sabihin, sobrang nakakamangha yung nakita niyang revelation kay Jesus. Para siyang nahimatay sa sobrang grabe nung na-reveal sa kanya. Yan, kaya parang ganito yung picture. Pero syempre, ano lang yun, ano lang, pero hindi natin alam kung gaano ka totoo, kung gaano ka sobrang totoo dyan, di ba, yung lampstand na yun. At sabi, di ba, ang sinabi doon, may lampstand. Tapos, si Jesus nasa gitna siya. Yung lampstand na yan, simbolo yan ng church, bawat church. Yung binanggit kanina, Ephesus, Smyrna, ganyan. Tapos, doon sa right hand daw ni Jesus, meron siyang mga star, di ba, 7 stars na hawak. Tapos yun yung halos mahimatay si John doon sa nireveal sa kanya. Yan. At yan, si John the Beloved. Di ba si John, siya talaga yung sobrang close kay Jesus kasi, di ba isang kasama siya sa core team ni Jesus. Tapos, si John din yung hilig kay Jesus doon sa Last Supper. Close na close siya kay Lord. Tapos, after din mabuhay ni Jesus uli, di ba, siya rin yung kasama ni Jesus kumain sa Galilee. Kaya kung si John, sobrang close niya si Jesus. Tapos kilalang kilala niya na si Lord, di ba? Pero, ba't ganon? Nung nakita niya si Jesus sa Revelation, iba, bagong revelation, totally new revelation of Jesus. Parang hindi ito yung Jesus na close ko, di ba? Kasi doon nakita niya na na-reveal yung sobrang power ni Jesus, di ba? Doon, kaya parang hihimatayin siya sa sobrang nakita niya. Sabi dito, what was the revelation? I believe John encountered Jesus as judge. Pwedeng kaya siya halos himatayin nun kasi nakita niya si Jesus bilang judge. Kaya, ganun yung kaba niya. Ayan. Kasi di ba dinescribe yan, mamaya pakita ko yung picture. Sabi, Jesus is the judge of all men. Sa mga church, di ba, madalas nating marinig na Jesus loves you, si Jesus, Savior, ganyan. Pero hindi masyadong ine-emphasize daw sa mga churches na si Jesus ay judge, di ba? Kasi si Jesus, hindi lang siya Savior, but He is also judge. And He is the judge of all men. Na hindi natin sinasabi lang natin Jesus loves you, pero hindi natin sinasabi madalas na Jesus will judge you. Di ba? Kaya, pero ang totoo, same yun. Pareho si Lord ay Savior and judge. He will judge the church and later on, He will judge all the rest of the dead. It is extremely important na ngayon pa lang, alam nating judge si Lord. Naharap tayo sa Kanya one day. Yan. Kaya ito yung description ng, isipin niyo yung picture, yung sinabi kanina sa Revelation, na parang gano'n kaya nakakatakot yung nakita niya, ba't siya parang hihimatayin? Kasi nakita niya si Jesus na yung eyes like a flame of fire. Tapos yung boses ni Jesus like the sound of many waters. Gano'n yung sound nun. Yan. Tapos yung sharp sword coming out of his mouth, may sword na lumalabas sa bibig. Tapos feet, yung paa parang burnished bronze in a furnace na parang umaapoy. And all of those are types of judgment. And when John encountered the judge, he fell at his feet as one dead. Na doon niya nakita na ito pala, di ba, nakita niya, na-reveal sa kanya yung sino si Jesus. Sabi, we will all encounter Jesus as judge one day. No exceptions. Walang exempted dito na haharap kay Lord. Sabi nga, this is a very important reality for us to grasp. Di ba? Kagaya sa sinabi sa 2 Corinthians 5:10, na lahat tayo, pag ginudge tayo ng Panginoon, ang titignan doon yung according sa what we have done. Kung good or bad yung ginawa natin. Kaya yung sa good or bad, dalawa lang yung category. Kapag hindi good, bad. Pag hindi bad, good. Kaya ganun, ibig sabihin sa lahat ng mga ginawa natin, good or bad lang yung magiging, di ba, pag-judge. Nothing neutral in God's categories. Kaya sabi nga, di ba ni Paul sa 2 Corinthians 5:11, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. Dahil alam niya yung terror ng Panginoon. Hinihikayat niya yung mga tao na magsisi, lumapit sa Panginoon. Di ba? Kaya sabi dito, na parang isipin daw natin, ilan kaya daw sa panahon ngayon na alam pa yung terror of the Lord? Na kagaya parang iniisip lang si Jesus na parang baby sa manger, savior lang, ganun. Pero hindi nila naiisip, di ba, na siya rin ay judge. Kaya sabi dito, this spectacle of Jesus was so overwhelming that John became like a dead man.
Kaya sinabi dito sa Revelation 1:17-18, pero kahit takot na takot si John no'n, hinawakan siya ng Panginoon. Sabi sa kanya, Jesus laid his right hand on me, saying to me, "Do not be afraid." Sinasabi naman sa kanya, "John, huwag kang matakot. I am the first and the last. I am he who lives and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and death." Yan. Kaya dito, pinakita naman sa atin na si Jesus ay na not merely as the judge but as the total victor over all forms of evil. Na pinakita dito na matagumpay na si Jesus sa lahat ng mga kasamaan sa kasalanan, sa kamatayan, kay Satan, tsaka sa Hades. He emerges totally victorious, na talagang walang missing doon sa victory niya. Pero si Jesus, lagi naman talaga siyang victorious. Napakulang kasi siya sa krus, di ba, para sa atin dahil tayo yung nagkasala. Pero yun yung mercy ng Panginoon, yung grace niya na siya yung pumalit para tayong maging victorious din. Yan. Pero di ba sa Bible talaga ang totoong itsura ng lampstand yung ganito, ganyan. Na yung may pito siya na, yun yung sinisimbolo ng church, yung pito na ganun sa lampstand. Kaya balik tayo dito sa lampstand na tinutukoy ay yung pitong churches. At si Jesus ay nakatayo sa gitna nun. Kaya ang ibig sabihin nito, God's primary concern in history is the church. Nasa lahat ng mga nangyayari sa buong mundo, ang pinaka-focus ni Jesus, ang pinaka-binabantayan niya yung church. Na doon yung napapansin niyo doon sa Titus 2:14 din sinabi diyan, di ba? Si Jesus who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Na talagang tayo ay tinalaga para kay Lord. Na ganun sa lahat na nangyari sa buong earth o sa buong universe, ang focus ni Jesus, tignan niyo mga church, ay yung nangyayari sa church, di ba? Ganun tayo pinakamahalaga, tayo yung sentro. At sabi dito, that is where the focus of the Lord begins. Hindi siya nakatutok sa mga bansa, sa nangyayari sa bansa, hindi siya nakatutok sa mga politicians, hindi siya nakatutok sa mga military, commanders, kundi ang atensyon ng Panginoon nandun sa church. Tayo yung pinaka-concern ng Panginoon. We are first in the list of His concerns. Di ba? Kaya doon palakad-lakad daw si Jesus. Chinecheck bawat church. Di ba? Doon yung pito na yon. At ayun nga, kaya sabi dito, if you do not take hold of that and believe it, you will be easily frightened. Sa mga nangyari daw ngayon na nabubuhay tayo sa end times, pwede tayong matakot lang kung hindi daw natin alam to, kung hindi mo nabivision na si Jesus ay nakaupo sa trono at binabantayan niya rin yung mga church, yung mga anak niya. Kasi di ba sabi dito, the first place John saw him was in the midst of the churches walking to and fro, examining each church. Di ba nabasa niyo sa Revelation yung may letter si Lord sa bawat church na alam ko yung mga ginagawa niyo, ganyan. Yan, kaya talagang yan na nakita ni John na ganun talagang nakatutok si Lord sa mga church. Sinabi din sa Revelation 1:20, yung tungkol sa 7 stars, di ba? May hawak si Jesus sa kanang kamay na 7 stars. Ayun daw yung angels of the 7 churches. Yan. Kaya yung sinasabi ditong 7 stars or yung 7 angels, pwede rin daw na ito yung mga ministers ng church, yung yung fivefold ministry, yung mga evangelists, pastor, apostle, teachers, prophets. Sabi nga daw, di ba nahawak yun ni Jesus sa kamay niyang ganun. Pwede kasi di ba na parang panghihinaan ng loob yung mga minister, mga naglilingkod sa Panginoon. Pero sabi daw, what a solemn thought daw na pag inisip mo yung mga minister na to, hawak sila ni Lord sa mga kamay niya. Di ba na kaya tutulungan niya tayo hanggang sa dulo. Yan. Kaya sabi rin, sa next 2 chapters naman ng Revelation, Jesus dictates messages to be delivered to the 7 churches. Ngayon, di ba may message siya sa bawat church dun sa 7. Sabi, it is important to note that every message was sent to a church. Di ba na iba-iba sila ng message. Sabi nga, pag inisip mo, pag sa logic lang, kung wala ka dun sa church, ibig sabihin, hindi mo marireceive yung message. Di ba? Kaya sabi daw dito, God expects every believer to be a committed member of a congregation. Dapat daw talaga lahat ng bawat mga Kristiyano, meron silang church talaga, na committed sila doon. Kasi, isipin nyo, kung nagpadala si Lord ng message, tas wala pa namang maging church yung isang tao. Hindi pa niya sure saan siya. Ang mangyayari,
hindi niya mare-receive yung mga pangungusap ng Panginoon. Kaya parang bawat isa sa atin, 'di ba, dapat hanggang mag-rapture ay part tayo ng church kasi do'n nagbababa ng mensahe ang Panginoon. Sabi rin, it is only sent to the churches, to every individual in the churches. 'Di ba, kaya ayun, sabi rin dito yung, "If anybody hears my voice." Yung sinabi do'n na yun means it is not enough na nasa church tayo, kundi kailangan ano, tayong mga nasa church ay naririnig din natin yung boses ng Panginoon. 'Di ba, na hindi lang attendee ka kundi dapat nakiririnig mo yung boses ng Panginoon, kinakausap ka niya. Sabi rin dito, in most of the modern translation, dun sa ano, 5 times binanggit ni Lord yung sa 5 church dun, yung I know your works. Yan, I know your works. Hindi sinabi ni Lord na ano, basta basahin niyo ulit yung sa Revelation, yung mga letter ni Jesus dun, ay yung mga chapter dun na yung mga message niya sa bawat church. Mapapansin niyo dun, sabi diyan, ano, I know your works. Sa 5 church doon nabanggit niya yung I know your works. Hindi daw sinabi ni Jesus na alam ko kung anong denomination nyo. Hindi niya rin sinabi na alam ko yung church program nyo. Alam ko yung mga declaration ng faith nyo. Hindi daw yun. Kundi ang sinabi ni Jesus sa mga church ay, I know what you're doing. Alam ko yung ginagawa nyo. 'Di ba? Kaya kapag tayo ba sinabihan ni Lord ng, kayo ano, alam ko ginagawa nyo. Kakabahan ka ba o wala? Hindi ka naman kinakabahan. Kakabahan ka lang naman, 'di ba, kapag may atraso ka kay Lord o kung may kasalanan, ganun. Pero yun nga, sinasabi dito, it is not what we say, it is what we do that counts. Na ang tinitignan ni Lord dito, ano yung ginagawa natin, 'di ba? Nakikita niya kung ginagawa ba natin yung what is good or bad, 'di ba? O ginagawa ba natin yung pleasing sa Kanya. At 5 times din, doon sa 5 out of 7 na ano, church doon, ang una niyang commandment ay to repent, 'di ba? Ang napapansin niyo, lagi niya binabanggit ni Lord, 5 times niya nabanggit yung repent. Kaya may nagtanong daw, dapat ba tayong mga Kristiyano mag-repent pa tayo? Pero 'di ba, ang sagot daw dito, tignan mo nga dun sa Revelation yung mga church doon, 5 church ang kailangan mag-repent out of 7, 'di ba? Kaya mas lalo pa kaya tayo, 'di ba, na sa panahon natin ngayon na ganito, na kailangan nating i-check na kung lagi talaga tayo nakakapag-repent. Gano'n din sa ano, naalala ko lang din yung sinabi ni pastor na oo nga, yung sa narinig niya na yung repent daw pala, ibig sabihin nun mag-change ka ng mind, magbago ka ng isip. Pag sinabi ni Lord na repent, magbago na kayo ng isip. Kunwari kung makamundo pa yung mga isip natin, magbago na tayo, na ibalik natin na yung isip ng Panginoon yung maging isip natin. Kung ano yung pananaw ng Panginoon, yun yung maging pananaw natin. Halimbawa, sa mundo na 'to, pag sinabi mo yung ganitong issue, pananaw ng mundo yun. Pero ano ang pananaw ng Diyos? Baguhin mo isip mo na dapat yung isip mo ay isip na rin ng kung ano yung tama sa harap ng Panginoon. Tsaka mapapansin nyo rin kay John the Baptist, nung una siya dumating, nung pinrepare niya yung way pagdating ng Savior, anong message niya? Repent, for the kingdom of God is near. Nung si Jesus naman, yung first time na nag-preach siya in public, anong message ni Jesus? Repent and believe in the gospel, di ba? Tapos si Peter, dun sa araw ng Pentecost, anong message niya dun sa mga nagtatanong sa kanya, Ginoo, ano bang kailangan namin para maligtas? Sabi niya, repent, di ba? Magsisi kayo. And let every one of you be baptized. Si Paul din, di ba, nabanggit niya to sa Acts 20, na sabi niya, hindi ako nagkulang sa inyo na ituro yung tungkol sa repentance, tungkol sa Diyos, at sa pananampalataya kay Jesus. At sinabi rin nga ni Derek Prince dito na sabi niya, ang dami na daw niya na-counsel ng mga tao, iba yung mga nagpapapayo, ganyan, pa-counsel naman po kami. Na naisip daw niya, na-realize daw niya na yung mga nagpapa-counseling, napakalimitado lang daw pala ng kayang gawin ng counseling. Yung parang maliit lang yung magagawa. Sabi niya, I would say, at least 50% of most Christians' problems are due to the fact that they have not repented. Na naisip niya na, kaya naisip niya na, kaya daming naging problema nitong mga Kristiyano na nakakausap niya. Kasi hindi sila nagsisi. Hindi sila humingi ng tawad sa Panginoon sa mga bagay na yon. Kaya nagkakandaloko-loko yung buhay nila. Nagkagulo-gulo. Kasi ayaw nila magsisi. Pero totoo yun, di ba? Na, kaya nga everyday talaga yung repentance napaka-importante. Kasi nati-check mo ba kung okay palagi yung heart mo kay Lord, di ba? Kaya napakahalaga na everyday napapasearch tayo ng heart sa Panginoon. Kaya sabi dito, if you are struggling with problems in your Christian experience,
ask yourself if you have truly repented. Na meron ba sa atin dito nakakaramdam ka na tinataguyod mo na lang yung Christian life mo o kaya nahihirapan ka talaga maranasan yung presence ni Lord? Na parang every time pupunta kang church, hindi exciting, parang yung mga devotion mo, hindi mo masabi na may something nyo kang naranasan. Parang struggle ka sa mga maraming bagay. Pwede daw na i-check mo sarili mo kung totoo bang nag-repent ka. Kasi kaya nangyayari, minsan nararanasan natin yung parang struggle sa Christian life natin o sa faith natin. Kasi meron tayong mga bagay na hindi nire-repent. Hindi natin talaga sinusuko, hindi natin pinagsisihan, gano'n. At sabi yan, to turn totally from everything displeasing to God and yield yourself to Him in unconditional surrender. Kaya kailangan pa rin, kung gusto mo talaga maramdaman yung fullness ng Panginoon uli, kailangan natin ng surrender, pagsuko. Alam mo naman yun eh, alam mo yung mga bagay na hindi nakakalagod kay Lord. Kapag yan, banggitin pa nga lang to eh. Kapag sinabi ni Lord na alam ko yung mga ginagawa mo. Diba? Na hindi alam ng ibang tao. Kaya kung kinakabahan ka doon, meaning, may mga bagay ka na kailangan i-repent, diba? Sabi nga din dito, the messages to the churches in Revelation contain various main elements. Diba yung, anong mga laman ng mga message ni Lord sa mga church? Commendation, may mga pinuri siya, natutuwa ako sa ganito nyo. Praise for what is good, na natutuwa ako dahil ginagawa niyo yung mga ganito. Pero meron din doon correction where things are going wrong. May kinokorek din si Lord sa kanila, ang ayoko lang sa inyo, ganito. That's warning of judgment that may follow. Sinasabi ni Lord doon na kapag hindi pa kayo nagsisi, ganito yung mangyayari. At sa dulo, meron din doong promise. Di ba? May promise sa mga mag-overcome. Yan. Kaya sabi dito, notice that the promises are given only to one kind of person. Pero sa lahat ng yun, yung promise doon, matatanggap lang na nag-overcome. Yan. Sabi dito sa Romans 12:21, di ba? Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Sabi, there are only two options. Ma-overcome ka ng mga problema o ikaw yung mag-overcome sa mga pinagdadaanan mo. And the only thing powerful enough to overcome evil is good. Kaya di ba kapag minsan nag-give up na tayo, gusto na natin sumuko. Dapat hindi, dapat mag-overcome ka. Dapat ma-overcome mo yan. Dapat pag hindi mo na kaya, parang gusto mo na huminto, dapat ma-overcome mo yan. Kasi yung mga promise ng Panginoon dun sa mga churches, sabi sa dulo, pag na-overcome mo to, ito reward mo. Hindi mo makukuha yung reward mo pag di mo na-overcome yan. Kaya kapag sinasabi mo, di ko na kaya, hindi, dapat ma-overcome mo yan. Dahil ang tawag din sa atin, di ba, overcomers tayo. Yan, through Jesus Christ. Kaya sabi rin, at the end of the book of Revelation, God Himself speaks and says, He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Di ba ang saya nun? Kunwari yung picture na yan. Yung sa dulo ng lahat ng mga pinagdaanan natin dito dahil nabuhay tayo sa last days. Tapos makita na natin yung Panginoon nakakaiyak, parang iyak tawa ka. Na grabe, yung saya-saya na parang Lord, nakarating ako dito sa finish line. Di ba na na-overcome ko lahat? Di ba? Ng mga hirap ng pananampalataya. Kaya 'di ba kaya 'yon na nawa ganun tayo. Na kapag nakita natin yung Panginoon, ganyan tayo katuwa kasi na-overcome natin lahat, 'di ba? Dito sa faith natin. At sabi dito, God's nature releases faith. Yan, dito naman tayo sa Revelation chapter 4. Dito natin makikita yung throne room of the universe. Kasi kapag alam din natin to, makakaiwas din to sa pangamba natin. Yan, sabi nga sa Revelation 4:1-2, after these things I looked, and behold, a door standing open in heaven. May nakita daw si John na bukas na pinto sa langit. Sabi niya, at the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me saying, sabi sa kanya ng boses, come up here, and I will show you things which must take place after this. Immediately I was in the spirit, and behold, a throne set in heaven, one sat on the throne. Imagine niyo parang ganito to. Ayan na. May bukas na pinto, tapos nakita niya si Jesus o yung Diyos, di ba, nakaupo sa trono. At ang daming angels, di ba, nag-worship. Sabi dito, in this short chapter, which only has 11 verses lang yung chapter na to. Pero 14 times nabanggit yung throne, di ba, yung trono. Kaya ang tema ng chapter na to ay throne. Kaya dito natin maiisip na there is a throne that rules the universe. Meron talagang lahat na nangyayari dito sa mundo, sa buong universe,
kontrolado ng tao na ay ng Diyos na yon na nasa trono. Kaya sabi, everything in the universe is totally under the control of the one who sits on the throne. Kaya naman, yung nakaupo na yun sa trono, Diyos natin yun. Di ba? Kaya hindi ka dapat mangamba ano man mga nangyari ngayon at sinasabi sa balita. Sa chapter 4, ni-reveal dito yung 4 na aspects ng God's nature. Una, nalaman natin na si Lord ay holy. He is holy. The single most important revelation of God given in Scripture. Ano yung sabihin ng holy? Walang katulad. Kaya may mga kanta tayo, di ba, na wala kang katulad. At hindi lang holy, hindi lang isang holy eh. Yung isang holy pa nga lang, grabe na eh. Pero 3 times laging binabanggit, holy, holy, holy. Di ba? Gano'n ka-holy yon? Sobrang holy. Kaya naman, kagaya sa Isaiah chapter 6, binanggit din doon, di ba, yung tungkol sa holy, 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 Lord God Almighty. Kagaya sa Revelation, na 3 times binanggit yung holy. Kaya, di ba, dapat pag sumamba tayo sa Panginoon, grabe talaga yung pagbibigay natin sa Kanya ng luwalhati at papuri kasi banal siya. Tapos pangalawa, nalaman natin that He is Almighty. Yan, napakamakapangyarihan ng Diyos, walang kahinaan sa Kanya, wala niyang bagay na hindi niya kaya. Nalaman din natin doon na He is eternal. Na who was, who is, and who is to come. Na siya yun, di ba? Kaya yung kinakanta natin na yun, eternal kasi siya. Kaya who was, who is, and is to come. At pang-apat, nalaman natin na He is the creator of all things. Na lahat ng meron dito na nakikita natin, nilikha ng Panginoon. Kaya sa 4 na to, holy, almighty, eternal, creator, kailangan mag-take time tayo i-meditate yung 4 na to, na nature ng Panginoon. Kasi, pag naitatak mo sa isip mo yung vision na yon, na si Lord, siya yung namumuno sa buong mundo. Di ba? Sa buong universe. Pero mapapanatag ka. Sabi, but without that vision, kapag hindi mo alam yung vision na to, you will be facing situations, pressures, and dangers that you are not equipped to face. Mangangamba ka lang. Kung hindi mo kilala si Lord at kung hindi mo alam na ganun siya, ka-powerful. Yan. Sunod yung the revelation. Sa Revelation chapter 5, may nabanggit nung scroll. Di ba may kanta tayo dyan? Yung, who is worthy, Lord, to open the scroll, di ba? Yun yung verse na yan eh. Yung may scroll na binabanggit na sa panahon kasi natin ngayon, ang mga books, ano siya yung nakabind, di ba? Tas ganyan na. Pero ang mga books noong panahon dati ay lahat scroll, nakarolyo. Mahaba siya. Tas yung scroll na pinakita sa Revelation 5 ay merong 7 seal. Yan, may 7 seal. Tapos, hindi nga alam kung sino ang pwedeng magbukas. Kaya si John, napaiyak siya, di ba? Umiyak siya kasi parang sino yung who is worthy to open the scroll. Yan, pero may lumapit sa kanyang isang elder doon. Yan, ito, bababasa natin sa Revelation 5, 2-3. Sabi, who is worthy to open the scroll and to loose its 7 seals? And no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it. But one of the elders said to John, do not weep, huwag ka umiyak. Ito, yung Lion of the tribe of Judah, the root of David. Ayan, siya yung magbubukas ng scroll. Yun. Kaya sabi dito, yung scroll down na yun, ayun yung plano ng Panginoon sa dulo, dito sa last days. Sa dulo ng plano ng Panginoon dito sa earth. And John is told that the Lion of the tribe of Judah has prevailed. Sinabi sa kanya, di ba, na panalo na si Jesus. Kaya sabi nga, imagine mo daw na nag-expect si John na sino yung pwedeng open ng scroll. Iniisip niya someone na mighty, ganun. Pero sinabi sa kanya, see the lamb. Ayan ayan yung lamb. Ayan, yun yung sinabi sa kanya na pwede mag-open. Ayan, a lamb looking as if it had been slain. Eh, parang sa isip niya, bakit yung lamb, diba? At tas parang, ayun nga, parang kinatay pa. Ayan, pero yun, doon natin malalam, diba si Jesus yun, na the strength of God is not in physical strength. It is not in human strength. The strength of the Creator of the universe is manifested in a broken spirit. It is a humble life. Na ang totoong kalakasan ng Diyos, hindi siya nakatingin sa physical o sa human strength, kundi doon sa, pagiging humble ng isang tao. Kagaya nga si Jesus, di ba? Napaka-humble niya, pero Diyos siya. Sabi din dito, if you want God's power, do not climb upwards, bend downwards, di ba? Kagaya niyan, pag nagpe-pray tayo,
pinapakita natin na humble tayo at nakadepende tayo sa Panginoon. Sabi nga daw ni D.L. Moody, nung ano daw siya, bata-bata pa siyang Kristiyano, sabi niya, I thought that God kept His gifts on shelves and the best gifts were on the highest shelves. Kala daw niya yung mga best gifts nasa mga tuktok, matataas na shelf, ganon. And I would have to reach up. Pero later on daw, natutunan niya na yung mga best gift pala ng Panginoon nasa pinakamababang shelf. Yung kailangan mo daw yumuko para makuha yun. Di ba? Kaya yun, kaya sa mga pagiging humble, sa pagpe-pray, di ba? Yan din yung mga ibig sabihin no, na every time na nag-humble tayo sa Panginoon, mas lalo pa tayong nagiging powerful, mas lalo pa tayong umaangat. Sabi sa 1 Corinthians 1:25, di ba nabanggit ni Paul dyan yung the foolishness of God is wiser than men. And the weakness of God is stronger than men. At yung binabanggit din ni Apostle Paul doon, di ba yung tungkol sa cross, na parang isipin ng kaaway, ay parang talunan, di ba namatay sa krus? Pero yun pala, di ba, yung krus na yun, napaka-powerful pala na magagawin, di ba, sa atin. Kaya sabi nga, what is weaker than a crucified man? What is more foolish than to allow your son to be crucified in front of jeering crowds? Pero hindi natin maintindihan yun, di ba? Pero yung cross, napaka-powerful pala. Ayan, at sabi dito, Paul's message in 2 Timothy 2 holds a lesson of tremendous importance to the contemporary church, especially the leadership. Sabi dito, di ba, if we died with Him, we shall also live with Him. And if we endure, we shall also reign with Him. Di ba? Kaya naman, lahat ng mga pagdadaanan natin dito, pero pag nag-overcome tayo, kasi kasama tayong magre-reign ni Jesus. Di ba? Kapag naghari siya. Kaya sabi nga, the way up is down. The higher you want to go, the lower you need to start. Di ba? At yan, kaya the way up is down. Parang kagaya ng sinasabi rin ni Jesus na if you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Di ba? Na yung mga bagay na ayaw natin gawing mga parang pinakamababa, na hindi nakikita ng mga tao. Di ba? Gusto natin lagi kitang-kita yung mga ginagawa natin. Gusto natin lagi yung mga parang social tignan. Pero yon sabi nga, the way up is down. Jesus said that everyone, lahat ng mga tinataas ang sarili ay ibababa. At lahat naman na nagpapakababa, sila ang itataas. Sabi nga rin, therefore God has also highly exalted Him and given Him the name which is above every name. Kaya si Jesus, bakit siya naging name above every name? Kasi, but in-exalt si Jesus, hindi dahil favorite siyang anak, hindi rin dahil, hindi dahil doon, kundi dahil minute niya yung condition na nagpakababa kasi si Jesus. Kaya if you want to be exalted, come down. The lower down you come, the higher God will place you. Di ba? Kaya yun yung i-desire natin, di ba? Na mas lalo tayong maging servant, mas lalo tayong maging humble, at pati na rin sa prayer. Sabi nga, today, we see in the church so much aggressive self-promotion and so much personal ambition. Ganun na daw, di ba ngayon sa mga church, kailangan mapicturean ako, kailangan mabidyoan ako, dapat ako lumitaw ako dun sa video, dapat mapansin ako dapat yung pinakamukhang ganto. Yan parang ang daming mga ambition daw, personal ambition na kasama ng mga ginagawa. Kaya sabi daw, one of the greatest problems in the church today is personal ambition. Ganyan din kasi si Lucifer, di ba? Si Satan. Na gusto niya maging pantay sa Diyos, gusto niya rin kumuha ng glory, gusto niyang purihin siya. Kaya na-throne down siya, di ba? Na bagsak siya. Kasi gusto niya agawan ng glory si Lord. Kaya nga di ba tayo, lagi nating alam na dapat to God be the glory, kay Lord lahat ng papuri. Kasi everyone who seeks to promote himself will ultimately be abased. Di ba? Kaya, gaya niyan sa lahat ng mga paglilingkod natin, siguraduhin natin na wala tayong kinukuwang glory kay Lord, kundi lahat to para sa Kanya. Yan. Tapos sabi rin, worship releases vision. Sa Revelation chapter 5, dinescribe dyan ni John yung response ng mga tao doon sa tupa na parang kinatay, di ba? Nakita niya doon na kung gaano sinamba, di ba? Binigyan ng papuri. Tapos may nabanggit din dito sa verse yung, and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Yan. As sinabi nga yung kanta dito, you are worthy, Lord, to take the scroll. Kaya nga di ba may kanta tong nagawa rin mula dito sa verse na to. Yan, and redeem us to God by your blood and every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and praise to our God, and we shall reign on the earth.
Tas eto, ayan, sabi nga diyan, notice that when you pray, yung 'pag nagpe-pray tayo, 'di ba, umaakyat yung panalangin nating parang insenso sa Panginoon. And the worship started right at the center with those immediately around the throne. At sinabi nga ni John, "Then I looked and I heard the voice of many angels around the throne, 1,000 times 10,000 and thousands of thousands." Ibig sabihin daw, isipin niyo daw milyon-milyon na angel, kumakanta ng sabay-sabay. Kung gaano kagrabeng worship, 'di ba? Kasi gano'n yung worship na deserve ng Diyos. Kaya gano'n kagrabe ang worship sa langit. Yan. At sabi rin, John complete the picture saying with a loud voice. Yan, yung mga, di ba, yung mga lyrics na yan, lyrics na mga kanta natin yan kasi kinuha yan dyan sa Revelation. Yung worthy is the Lamb who was slain to receive power, riches, wisdom, strength, honor, glory, and blessing. Pati yung blessing, honor, glory, power, ganun sumamba. Nakita niya na ganun yung pagsamba na ginagawa sa langit. Kaya tayo din, paano tayo dapat sumamba kay Lord? Kagaya nung ganito. Kasi ganun ka-worthy ng papuri ang Panginoon. Doon yung nakita na grabe, grabe ang trono ng langit. Grabe pala doon. And the worship spread outward from the throne. Una, mula sa trono lang yung pagsamba, tapos biglang yung mga angel din, tapos lahat na ng creature sa buong universe ay nag-unite na purihin ng Panginoon. Yan. So follow the outline of what God presents here. Pinakita doon na si Jesus yung judge, at ang concern ni Lord ay yung church muna, pinakasahigit sa lahat, at the throne room of God ay punong-puno ng pagpupuri. Di ba yun yung pinakita? And if you face the future without that vision, it will be difficult at best to endure whatever adversity may come. Pero di ba pag alam natin na ganun, ka-Lord over si Lord, siya yung King of Kings and Lord of Lords, hindi tayo mangangamba, di ba? Alam natin na kontrolado niya lahat. And God initiates the end. Sabi nga, as the seals are opened in Revelation 6, di ba, nung sa Revelation 6 naman, ang first image doon ay yung 4 horsemen. Di ba, yung iba't iba na 4 na kabayo. Na sinabi sa kanya, come and see. Yan. Tapos, dito, yung una, yung tandaan natin yung 4 na kabayo pala na to, ay kinamand ni Lord yan na. Inutusan, pinadala niya talaga yan. At sabi nga daw, hindi yan resulta ng mga nangyari sa earth, kundi pinadala talaga ni Lord tong 4 na kabayo. It is important to remember that the initiative came from God. Kaya nakita ni John yung white horse na matagumpay lahat ng gawin niya, nagtatagumpay. Tapos, sinasabi nga na ito ay yung gospel of Jesus Christ, di ba? Na yung gospel na nare-receive siya sa iba't ibang dako at nagtatagumpay. Kasi undefeated, di ba? Undefeatable. Conquering and to conquer, he was undefeatable. There was no power on earth that could defeat him. Kasi ayan yan, yung gospel yan ni Jesus, di ba? Kaya, ito naman, yung tungkol sa severe judgment. Yung sa 3 pang horse. Yung pangalawa, sa Revelation 6:3-4, nakita naman dyan yung another horse, fiery red, went out. At yung horse na to, ayan, and the people should kill one another, and there was given to him a great sword. Ito namang red horse na to, ito yung nagre-represent ng ethnic conflict na tungkol sa mga war that on earth that makes people of one nation or group attack and seek to destroy another group. Na ayan nga na alam natin sa buong mundo talaga walang bansa na hindi ma-spare sa mga gera. Pero sabi dito, tandaan natin na ito ay padala ng Diyos. It is part of judgment. Pangatlo naman na horse, yung sa black horse. Ito naman yung may mga scale siya na dala sa kamay niya. Dito naman yung tungkol sa mga kakulangan, kagutuman, ganyan. May 3 quarts of barley for a denarius, yan. Kaya sinasabi dito na yung black horse na yan ay clear picture ng shortage and rationing. A denarius was a working man's daily wage. Yan. So a working man at that time would get just enough money to feed himself. Kaya di ba yung magkakaroon din ng mga kakulangan, mga famine, ganun. Pero tandaan natin, padala pa rin ng Diyos yan kasi part yan ng judgment. Tapos pang-4, ayun naman yung pale horse. Na ito naman yung ang ibig sabihin ay, ang nandoon ay yung death and Hades followed with him. Yung kamatayan naman. Na may mga, na para magdala sa earth ng
kamatayan ng hunger, death, at beasts of the earth. Yan, kaya dito, sabi, what a vivid picture of famine and ensuing widespread of death. It says actually, it would affect the fourth part of the earth. Kaya yun, di ba, yung, bakit death at Hades yun? Kasi yung death, kiniklaim daw yung katawan. Yung Hades naman, kiniklaim yung kaluluwa. Kaya, pero isipin nyo lahat yon, binigyan sila ng authority galing sa Diyos. Kasi part yun ng judgment. Kaya ang kailangan mangyari ay to reach the unreached. Sabi nga, the white horse has to stay ahead of other 3 horses. Dapat daw, sa bawat mga lugar, ang mauna na dumating yung white horse. Kasi dapat yung gospel ang makarating dun sa mga tao, hindi yung mga judgment ng 3. Kaya kapag hindi daw nakarating dun yung unang horse, ang darating sa kanila yung 3 na judgment. Kaya di ba, ganun yung ibig sabihin na napakahalagang ma-receive ang gospel sa buong mundo, sa lahat ng parts, sa lahat ng mga tao. Yan. Sabi dito, you are missing something if you are not involved in reaching the unreached. Kaya di ba, ito, pagtapos nga lang dito mga gagawin natin, dapat marami na tayong mga plano pa na mga evangelism and at mission. Sabi nga, you can sit in a comfortable church and have a wonderful time. But there are indescribable rewards that come from touching those who have never heard. Our ambition is to ride with that white horse before the other horses get there. Diba na, kung hindi makakarating yung gospel sa mga tao, judgment yung mapupunta sa kanila. Diba? Kaya ganyan yung kailangan gawin. Kaya sabi nga dito, may tanong, ano daw ba, ginagawa mo pag labas mo ng church? Sabi, what do you do when you leave the church building? What is the aim of your life? Pagtapos ng mga simba, ng mga gawain natin, aim na ng buhay mo? Is it to serve Jesus, to be available to Him at any cost, in any place, at any time? Yan, napaglabas ba natin dito, ang goal ng buhay natin ay maglingkod sa Panginoon, maipahayag siya, di ba? Sabi nga din ni Derek Prince, ang tagal na daw niya nabuhay, tumanda na siya ng ganon, pero nakita niya daw, dami na rin daw church na napuntahan, pero napatunayan daw niya na hindi talaga yung mga gifted, hindi yung mga talented, yung mga nakakakuha ng malaking resulta, kundi yung mga committed people o yung mga faithful na mga tao. Kaya di ba tayo, kahit na hindi ka sobrang galing, pero kung faithful ka, available ka kay Lord, gagamitin niya yung buhay mo. Kaya sabi din dito, somebody once said, God only asks for one ability. Yun yung availability. Kaya ang tanong, are you available? Yan sa last days na to, na magpagamit din tayo sa Panginoon. At ito na yung last, yung key to victory. Di ba ang key para maging victorious tayo sa end time, sa pamumuhay natin na to, kailangan natin ng clear picture of Jesus and His role. Na dapat, ayun nga, ito pala. Yan yung nakikita natin si Jesus, yung vision mo kay Jesus, siya yung nakaupo sa trono. Di ba? At we must approach this with a vision of Jesus, the victor over sin, death, and the grave. We must see Him as the judge. Ay, makita rin natin siyang judge. And as the only one competent to open the scroll as the Lion of the tribe of Judah. Kasi kapag meron tayong vision ng ganito kay Lord, hindi tayo matatakot o madidishearten o madidiscourage kung ano pa yung makikita natin mga nangyari. Gaya yung mga sinabi ko sa inyo nung kanina, umpisa pa lang yun, di ba? Mas lalo pang yung AI, yung mga ganyan, yung mga plano ng mga tao, mas lalala. Yung nakikita nating balita, mas nagiging worse. Pero mangangamba lang ba tayo? Kundi, titignan, dapat buo sa atin yung vision na alam natin, si Lord, nakaupo siya sa trono. Sabi dito, it is good news that the one who is in the midst of the church, at si Jesus, di ba, nakatayo siya doon sa gitna ng mga church. Siya rin yung Diyos na nasa midst of the throne. Ayan, He is our direct connection to God. Na yung Diyos na yun na nasa trono, ayun din yung pinagpe-prayan natin. Di ba? He will never leave us nor forsake us. He is totally faithful. Kahit nga ito, sabihin nyo na mag-anniversary tayo, dapat masaya lang ba yung message? Pero after din naman to, malaging ganito, di ba? Mabubuhay pa rin talaga tayo sa end times. Tapos yung team din natin sa Anib, yung si Lord ay magro-rule and reign, di ba? Bilang King. Di ba? Ayun, inaantay pa rin natin yung pagbabalik ni Lord at Jesus is coming very soon. Kaya di ba, na when He rides out of heaven on His white horse, His name is faithful and true.
Kaya 'di ba si Lord faithful and true ang pangalan niya. Kaya you can trust Him, you can put your confidence in Him. Kaya laging ilagay yung pagtitiwala natin sa Kanya. Tsaka 'di ba yung kagaya ng sinabi sa kanta, paanong ganito na nabubuhay tayo sa end times, paano tayo sasaya, mabuhay? 'Di ba ang sabi sa kanta, "Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey." Na kahit ganito nabubuhay tayo sa dark times, pero trust and obey the Lord. Kasi yun ang sikreto para maging masaya pa rin tayo mabuhay. Kaya naalala ko uli yung kanta na God is still on the throne. 'Di ba na sabi dito, "And He will remember His own." Ayan. Kantahin nga lang natin para maalala natin. Na parang sa lahat pa rin ng bagay, tandaan natin, in control ang Panginoon. Tsaka alam ko marami na kayo narinig kanina. At alam ko may mga personal din na message si Lord sa atin ngayon. Pero yun, lagi natin maalala, siya ay high and lifted up. Dapat natin siyang pagtiwalaan, i-worship, di ba? Bigyan ng paglilingkod, ng best. Kasi siya ay King of Kings and Lord of Lords. At yung